Naramdaman mo na ba na parang hindi na bumabalik ang dating lakas mo sa kwarto? Naisip mo na ba kung bakit tila bumababa ang iyong sigla? Lalo na sa mga sandaling dapat ay masaya at puno kayo ng pagmamahal ng iyong kabiyak. Nakakaya minsan, di ba? Pag biglang nawawala ang lakas o tindig sa mga importanteng sandali. Maraming lalaki na lampas 60 ang nakakaranas nito at madalas iniisip nilang natural na lang ito sa pagtanda. Pero bilang isang siruhano na nakakita na ng libu-libong kaso at nakipag-usap sa daan-daang pasyente tungkol sa problemang ito, nais kong sabihin sa iyo na hindi mo kailangang tanggapin na lang ito bilang kapalaran. Ang totoo, madalas na ang ugat ng problemang ito ay hindi kasing komplikado gaya ng iniisip mo. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling gamot na may side effects o mga invasisbong operasyon. Ang sikreto na madalas ay binabaliwala ay nasa mga pangunahing sustansya na kailangan ng iyong katawan. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang 5 mahahalagang bitamina na kung susundin mo ang payo ko, ay makakatulong sa iyo na magkaroon muli ng matibay at matigas na pagtayo kahit lampas 60 ka na. Manatili ka hanggang sa dulo dahil may ibubunyag akong isang bagay na tiyak na ikagugulat mo at makakapagpabago ng iyong pananaw. Kaya't simulan na natin, di ba, ang unang bitamina na dapat mong pagtuunan ng pansin na madalas binabaliwala ng marami ay ang vitamin D. Alam kong marami sa inyo ang nag-iisip na ang vitamin D ay para lang sa mga buto at tama naman yon. Mahalaga talaga ito para sa malalakas na buto. Ngunit ang vitamin D ay may napakalaking papel sa ibang bahagi ng ating katawan na direkta at indirektang nakakaapekto sa kakayahan ng isang lalaki na magkaroon ng matigas na pagtayo. Alam mo ba na ang vitamin D ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone? Ang testosterone ay ang pangunahing male hormone na responsable sa libido o drive at syempre sa kakayahang makakuha at mapanatili ang isang ereksyon. Kapag mababa ang antas ng vitamin D sa iyong katawan, madalas ay kasabay din nito ang pagbaba ng antas ng testosterone. Para kang nagmamaneho ng sasakyan na halos ubos na ang gasolina, kahit anong pilit mo, hindi aandar ng maayos. Ang katawan mo ay ganoon din. Kung kulang sa vitamin D, maaaring hirap itong gumawa ng sapat na testosterone para sa matibay na ereksyon. Bukod dito, ang vitamin D ay tumutulong din sa kalusugan ng iyong mga ugat o blood vessels. Kung malusog ang iyong mga ugat, mas maganda ang daloy ng dugo at ang maayos na daloy ng dugo papunta sa ari ay ang susi sa isang matigas na ereksyon. Ito ay parang isang hose na puno ng tubig. Kung may bara o lumang hose, hirap ang tubig na dumaan, di ba? Kung maayos ang hose, tuloy-tuloy ang daloy. Paano natin makukuha ang sapat na vitamin D? Ang pinakamabisang paraan ay sa pamamagitan ng sikat ng araw. Bilang mga Pilipino, swerte tayo dahil sagana tayo sa sikat ng araw halos buong taon. Subukan mo maglaan ng 15 times 30 minuto sa labas, lalo na sa umaga, bago pa maging matindi ang sikat ng araw. Hindi mo kailangan magbilad na parang nagpapaligo, sapat na ang maarawan ng iyong balat. Pero siyempre, tandaan na ang sobrang pagbilad sa araw ay hindi rin maganda. Maaari mo rin makuha ang vitamin D sa ilang pagkain tulad ng matatabang isda gaya ng salmon, tuna, at siyempre, ang paborito nating galunggong. Ang mga fortified na gatas at ilang uri ng cereal ay may vitamin D din. Kung may pagdududa ka, maaring kumonsulta sa doktor para sa vitamin D supplement, lalo na kung nalaman mong mababa ang antas nito sa iyong dugo. Ang pagkuha ng sapat na vitamin D ay tulad ng pagbibigay ng tamang langis sa iyong makina. Siguradong mas maganda ang takbo at performance nito. Kaya tuwad mo ng baliwalay ng sikat ng araw? Libre na, nakakatulong pa sa iyong pagkalalaki. Ngayon, naunawaan natin ang kahalagaan ng vitamin D. Dumuko naman tayo sa pangalawang bitamina
na dapat mong isama sa iyong pang-araw-araw na regimen. Ang vitamin C, marahil iniisip mo vitamin C, para lang yan sa sipon na tubo, di ba? Pero magugulat ka sa lawak ng benepisyo ng vitamin C para sa iyong reproductive health at sa iyong mga ereksyon. Ang vitamin C ay isang napakalakas na antioxidant. Ano ibig sabihin yan? Ang ating katawan ay patuloy na nalalantad sa mga free radicals, mga masasamang substance na sumisira sa ating mga cells, kasama na ang mga cells sa ating blood vessels. Isipin mo ang iyong blood vessels bilang mga tubo na nagdadala ng dugo sa buong katawan mo, kasama na ang saari. Kung ang mga tubo na ito ay luma na, may kalawang o may butas-butas dahil sa pinsala ng free radicals, mahirapan ang dugo na dumaloy ng maayos. Ang vitamin C ay parang kalasag na pumoprotekta sa mga tubong ito mula sa pinsala. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng integridad ng iyong mga blood vessels, sinisiguro ng vitamin C na maluwag at malakas ang daloy ng dugo na esensyal para sa pagkamit ng matigas na ereksyon. Bukod pa rito, ang vitamin C ay mahalaga sa produksyon ng collagen, isang protina na nagpapanatili ng elasticity at lakas ng mga pader ng ating blood vessels. Kung malakas at flexible ang iyong mga ugat, mas madali silang makakapagpalawak para sa maayos na daloy ng dugo kapag kailangan. Kaya paano natin masisiguro na nakakakuha tayo ng sapat na vitamin C? Ang Pilipinas ay sagana sa mga prutas na mayaman sa vitamin C. Nariyan ang kalamansi, dalandan at iba pang citrus fruits. Masarap gumawa ng kalamansi juice sa umaga, di ba? Bukod sa mga ito, ang sili, lalo na ang bell pepper, guava, papaya at ang mga leafy greens tulad ng malunggay at kangkong ay mayaman din sa vitamin C. Hindi mo kailangan ng mamahaling imported na prutas. Ang mga lokal nating ani ay sapat na. Isama mo lang sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Halimbawa, sa almusal, subukan mong kumain ng papaya. Sa tanghalian, lagyan ng gulay ang iyong sinigang o tinola. Ang simpleng pagbabago sa iyong dieta ay makakapagdulot ng malaking benepisyo. Ang vitamin C ay hindi lang para sa sipon. Ito ay para sa malakas na puso, malusog na blood vessels at syempre para sa malakas na pagtindig na gusto mo. Papanatili ng malusog na mga ugat ay tulad ng pag-aalaga sa isang lumang bahay. Kung maayos ang pagkakayari ng mga tubo ng tubig, tuloy-tuloy ang serbisyo ng walang aberya. Kaya't huwag baliwalay ng vitamin C. Ito ay isang simple, ngunit makapangyarihang tool sa iyong arsenal laban sa erectile dysfunction. Ngayon, naunawaan na natin ang kahalagahan ng vitamin D at C. Dumako naman tayo sa pangatlong bitamina na dapat mong isama sa iyong pang-araw-araw na regimen, ang vitamin B3 o mas kilala bilang niacin. Siguro narinig mo na ang niacin sa mga diskusyon tungkol sa kolesterol at tama yan. Ngunit ang relasyon ng niacin sa kolesterol at sa iyong kakayahang makakuha ng ereksyon ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Ang niacin ay isang mahalagang bitamina na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol o LDL at sabay na nagpapataas ng good cholesterol o HDL. Bakit mahalaga ito? Ang mataas na bad cholesterol ay maaaring maging sanhi ng pagbuo ng plaque sa loob ng iyong mga ugat na nagiging sanhi ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan kumikipot at tumitigas ang iyong mga ugat. Kapag kumipot ang mga ugat, lalo na ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa ari, nagiging mahirap para sa dugo na dumaloy ng maayos. Ito ay parang isang kalsada na nagkaroon ng traffic dahil sa pagbara. Hindi makakadaan ang mga sasakyan na maayos, di ba? Ganon din ang dugo mo. Kung ang dugo ay hindi makadaloy ng sapat sa penis, paano ito makakatindig na matigas? Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis at maluwag na mga ugat, sinisiguro ng niacin na may maayos na daloy ng dugo na siyang pundasyon ng matatag na ereksyon. Bukod pa rito, ang niacin ay may papel din sa pagpapababa na pamamaga sa katawan na isa ring salik na nakakaapekto sa kalusugan ng ugat. Nakodit, paano natin makuha ang sapat na niacin? Ang mga lean meats tulad ng manok at isda ay mayaman sa niacin. Ang brown rice, mani at ilang uri ng kabute ay mahusay ding pinalbumulan. Halimbawa sa halip na puting bigas, subukan mong kumain ng brown rice paminsan-minsan. Ang isang simpleng sinangag na may kasamang manok at gulay ay makakatulong na sa iyong pangangailangan.
Kung iinom ka ng niacin bilang supplement, mahalaga na kumonsulta mo na sa doktor dahil may ilang tao na nakakaranas ng niacin flush, isang pakiramdam ng init, pamumula at pangangati ng balat. Pero sa tamang dosage at sa patnubay ng doktor, malaki ang may tutulong nito. Isipin mo ang niacin bilang isang maintenance crew para sa iyong mga ugat. Ito ang naglilinis at nag-aayos upang matiyak na maluwag at walang bara ang daanan ng dugo. Ang pagpapanatili ng malinis na daluyan ng dugo ay tulad ng pagpapanatili ng malinis na pipeline. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng walang aberya na mahalaga para sa maayos na pagtindig. Ngayon, dumuko naman tayo sa ikapat na bitamina na mahalaga para sa iyong kalusugan at lakas, ang vitamin E. Marahil ay naisip po na ang vitamin E ay para lang sa malusog na balat at buhok. At tama ka naman doon. Ngunit ang benepisyo ng vitamin E ay umabot din sa iyong mag-uugat at sa iyong kakayahang makakuha ng ereksyon. Ang vitamin E ay isa ring napakalakas na antioxidant tulad ng vitamin C. Ibig sabihin, pinoprotektahan nito ang iyong mga cells, kasama na ang mga cells sa iyong blood vessels, mula sa pinsala ng mga free radicals. Kung naalala mo ang usapan natin kanina tungkol sa mga tubo na nagdadala ng dugo, ang vitamin E ay parang isang panlinis at panlaban sa kalawang na nagpapanatili sa kanilang kondisyon. Pinoprotektahan nito ang integridad ng iyong mga ugat na nagpapahintulot sa kanila na manatiling malakas at flexible. Bakit mahalaga ang flexibility ng ugat? Kapag nakakaramdam ka ng pagka-stimulate, ang iyong mga ugat ay kailangang mag-relax at magpalawak upang ang dugo ay makadaloy ng mabilis at marami papunta sa ari na nagdudulot ng ereksyon. Kung matigas at hindi nababaluktot ang iyong mga ugat, hirap silang magpalawak at ito ang sanhi ng mahinang daloy ng dugo. Ang vitamin E ay tumutulong sa pagpapanatili ng pagkalastiko o elasticity ng mga blood vessels, kaya madali silang makakapagpalawak kung kinakailangan. Sa madaling salita, pinapabuti ng vitamin E ang sirkulasyon ng dugo na isang direktang benepisyo para sa matigas na ereksyon. Saan natin makukuha ang vitamin E? Ang mga mani tulad ng kasoy at mani, buto ng kalabasa, at ang mga leafy green vegetables tulad ng malunggay at kangkong ay mahusay na pinagmumulan ng vitamin E. Ang ilang vegetable oils tulad ng sunflower oil ay mayaman din dito. Isang simpleng paraan para makakuha nito ay ang pagkain ng isang dakot ng mani bilang merenda o ang pagdadagdag ng mas maraming gulay sa iyong mga niluluto tulad ng adobo o sinigang. Hindi mo kailangang gawing komplikado ang iyong dieta. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang vitamin E ay tulad ng isang mahusay na tagapagtanggol para sa iyong mga blood vessels. Sinisiguro nito na ang mga ito ay nasa pinakamahusay na kondisyon, handang gampanan ang kanilang tungkulin na walang iba kundi ang siguraduhin ang maayos na daloy ng dugo patungo sa iyong pagkalalaki. Ito ay isang simpleng ngunit makapangyarihang paraan upang suportahan ang iyong kakayahan para sa matibay na ereksyon. Ngayon, halos tapos na tayo sa ating mga bitamina, pero hindi kumpleto ang usapan kung hindi natin tatalakayin ang ikalima at huling bitamina na napakahalaga para sa iyong kalusugan at lakas. At ito ay ang folic acid o mas kilala bilang vitamin B9. Marahil ay pamilyar ka sa folic acid dahil sa mga prenatal vitamins na karaniwang iniinom ng mga nagbubuntis. At tama yon dahil mahalaga ito para sa pagbuo ng cells. Ngunit, ang folic acid ay may mahalaga ring papel sa iyong kalusugan bilang lalaki, lalo na sa aspektong ito ng iyong pagkalalaki na ating tinatalakay. Ang folic acid ay gumaganap ng isang critical na papel sa paggawa ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay isang napakahalagang molekula na tumutulong sa pagpapalawak ng blood vessels na nagpapahintulot sa mas maraming dugo na dumaloy. Isipin mo ang nitric oxide bilang isang senyales sa iyong mga ugat na sabihing mag-relax at lumuwag.
Kapag merong sapat na nitric oxide, mas madaling makakapagpalawak ang mga ugat sa tali na nagre-resulta sa mas mabilis at mas matigas na ereksyon. Kung kulang ka sa folic acid, maaring mahirapan ang iyong katawan na gumawa ng sapat na nitric oxide at ito ay maaring maging sanhi ng problema sa pagtindig. Bukod pa rito, ang folic acid ay tumutulong din sa pagproseso ng homocysteine, isang amino acid na kung mataas ang antas sa dugo ay maaring makasira sa blood vessels at maging sanhi ng atherosclerosis na ating napag-usapan kanina. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng normal na antas ng homocysteine, sinisiguro ng folic acid na ang iyong mga ugat ay malinis at malusog na critical para sa isang maayos na daloy ng dugo. Saan natin makukuha ang folic acid? Ang mga leafy green vegetables tulad ng spinach at ang paborito nating malunggay ay mayaman dito. Ang mga legumes tulad ng monggo at iba pang uri ng beans, pati na rin ang atay ng manok o baka ay magandang pinagmumulan din. Marami tayong mga pagkain dito sa Pilipinas na sagana sa folic acid. Isang simpleng paraan ay ang pagdagdag ng mas maraming gulay sa iyong mga pagkain o ang pagkain ng monggo sa tanghalian. Ang pag-inom ng monggo na may malunggay ay isang simpleng lutuin na sagana sa folic acid. Ang folic acid ay tulad ng isang traffic controller para sa iyong blood vessels. Sinisiguro nito na walang bara at maayos ang daloy ng dugo sa mga lugar na kailangan nito, lalo na sa iyong ari. Mahalaga ang folic acid hindi lang para sa iyong reproductive health, kundi para sa pangkalahatang kalusugan ng iyong puso at blood vessels. Kaya't, huwag mo nang balewalain ang simpleng bitamina na ito. Nakita nyo, hindi naman kailangan ng garbong solusyon o sobrang hirap na pagbabago. Minsan, ang sikreto ay nasa mga simpleng bagay na dapat nating sapat na nakukuha sa ating katawan. Ang vitamin D, C, B3, E, at folic acid. Ang mga bitaminang ito ay hindi magic pill, pero ang kanilang papel sa pagpapanatili ng malusog na blood vessels, maayos na blood flow, at tamang hormone levels ay hindi matatawaran. Ang susi ay ang konsistensya at ang pagbibigay pansin sa iyong katawan. Hindi ito isang sprint, kundi isang marathon. Unti-unti mo mapapansin ang pagbabago sa iyong lakas, sa iyong kumpiyansa, at sa iyong pangkalahatang sigla. Alalahanin niyo, hindi hadlang ang edad sa pagkakaroon ng masigla at masayang buhay. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang mapabuti ang ating kalusugan basta may kaalaman at determinasyon. Ang mga payo ko bilang isang siruhano ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng problema kapag nandoon na, kundi tungkol sa pag-iwas at pagpapalakas ng iyong katawan upang hindi na humahantong sa malubhang sitwasyon. Ang pagkuha ng sapat na bitamina ay isang pundasyon, ngunit tandaan na mahalaga rin ang malusog na pamumuhay, sapat na tulog, regular na ehersisyo at pag-iwas sa sobrang stress. Kung mayroong kayong kakanasan, tanong unay si bahagi tungkol sa inyong kalusugan, lalo na sa aspetong ito, huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga tagumpay, at maging ang inyong mga katanungan. Dahil sa pagbabahagi, mas marami tayong matutulungan. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabulang payo at kaalaman tungkol sa pagtanda ng malusog at masaya. At ang sorpresa na sinabi ko kanina, ito ay hindi tungkol sa isang milagrong gamot, kundi ang katotohanan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pagbibigay pansin sa mga simpleng pangailangan ng ating katawan na madalas nating kinakalimutan sa paghahanap ng mabilis na solusyon. Ang kapangyarihang ibalik ang iyong lakas at kumpiyansa ay nasa iyong kamay sa pamamagitan ng kaalaman at tamang nutrisyon. Ang pag-asa ay nasa pagbabago ng pananaw sa pagtanggap na may magagawa ka at sa pagiging proaktibo sa iyong kalusugan. Walang magic pill. Ang magic ay nasa regular na pag-aalaga sa sarili. Tandaan, ang buhay ay regalo at nararapat lamang na sulitin natin ito sa pinakamahusay na paraan. Mabuhay ng buo, mabuhay ng may lakas, at mabuhay ng may kagalakan.
sa bawat yugto ng inyong buhay.